Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid ko. Latest weather update po muli tayo. October 3, araw ng Martes 2023. So patuloy po natin binabantayan ito nga pong si Typhoon Jenny, which is category bilang isang super Typhoon Jenny na nga po ngayon. At muli po siyang namata na may layo pong 485 kilometers east of Basco, Batanes po yan. Ang hangin niya po ay mas lalo na nga pong lumakas ngayon. Pumalo na nga po siya sa 195 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro ang kanyang lakas na may bugso naman pong pumapalo sa 215 to 230 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilos niya sa bilis po na 10 to 15 kilometers per hour. So medyo mabilis ang kanyang kilos. Isa po yan sa nakakaapekto Pero maganda dyan, good thing dyan ay mabilis siyang aalis kapag malakas ang kanyang sirkulasyon pa northwestward. So tignan muna natin yung pinakamata po ng bagyo at makikita nyo kung bakit nga po ba siya lumalakas sa paglipas ng ilang mga oras. So makikita nyo naman yung mga dot na yan yung pwede niyang daanan. So from 195 kilometers per hour, posible pa yung lumakas sa paglipas lamang ng ilang mga oras or within 24 to 48 hours. So dapat ito nating antabayanan o bantayan po yung kilos, lalo na po yung direction niya. Nasa ngayon po as of now po kasi nasa bandang east of Basco, Batanes po siya, pero apektado po diyan ang ilang bahagi nga po ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil nga po sa bagyong Jenny Kapag nasa loob kasi ng apektado talaga niyan ang bahagi po ng Pilipinas. So makikita nyo sa ating pinaka live radar yung mga kulay-kulay niya na yan yung mas palakas ng palakas. Ito pong na orange na yan, pwede pa mas lumakas yan from 195, pwedeng pumalo agad yan from 210 to 220 kilometers per hour, which is super typhoon category na nga po yun. So ngayon po, hanggat may pagkakataon pa, linisin po natin yung mga bahaing lugar, mabababong lugar dyan na laging binabaha sa Metro Manila. Maging handa po kayo, pakiusap po, linisin nyo yung mga basura, yung mga estero, yung mga kanal na maraming basura. Tanggalin na po para makadaloy na maayos ang ating mga katubigan at hindi po ito pagmulan ng pagbabaha. Mag-ingat din po yung mga lugar na matataas, especially sa bandang Baguio area, which is doon po talaga madalas nagkakaroon ng landslide kapag mayroong patuloy na pag-uulan, lalambutan lupa, at ito po yung nagiging cause ng landslide. Maging ready po tayo sa bawat posibilidad, at kung may mga lakad po kayo, especially sa hapon or sa gabi, mas mabuting magdala ng payong sombrero or jacket para lagi po tayong handa. Or kung kapag malakas naman ang bagyo or may ulan naman, mas magandang ipagpaliban na lamang at manatili na lamang po sa ating mga kabahayan para na rin po sa ating seguridad. Patuloy ko po kayong update, and please ako yung nakikiusap sa inyo, mas magandang malaman na ma-share natin sa ating mga loved ones para aware sila sa ating binabantayan mga typhoon, bagyo, lalo na ngayon meron tayong binabantayan na storm signal number 1 sa ilang bahagi ng Metro Manila. Maraming salamat po sa inyo lahat.